Kanyang bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Hindi ko intensyon ang makisawsaw sa inyong relasyon. Para sa magjowang nakakasabay ko sa isang fast food restaurant. Hello, kung maririnig nyo man to at pamilyar ang kwento, malamang sa malamang kayong magjowa ang tinutukoy ko. Nitong nakaraang April 17, 2025, Huwebes Santo, nagkayayaan kami ng mga tropa ko na mag-alay lakad mula sa amin sa Marikina hanggang Antipolo. Alas 9 kami nakarating sa katedral at pagdating namin doon, kahit pagod at hinihingal, taimtim kaming nagdasal. Hindi rin kami nagtagal dahil gusto na naming makauwi agad, pero kumain muna kami sa isang fast food na inasal. Doon sa branch na pinuntahan namin, grabe yung dami ng tao. Ang hirap makahanap ng pwesto, kaya naman ang tagal din bago kami naka-order at bago makuha yung pagkain namin. By the way, nasa second floor nga pala kami. At habang naghihintay kami sa table na nahanap namin, niyuko ko muna yung ulo ko sa lamesa kasi grabe talaga yung pagod ko. Hindi naman ako tulog kaya naririnig ko pa rin yung mga kaganapan sa paligid. Nang bigla na lang, maya-maya, may narinig akong magjowa. Kakarating pa lang nila, pero nakahanap sila agad ng pwesto at nakuha nila agad yung order nila. Ang bilis ha, kami nga kanina pa naghihintay dito, wala pa rin. Yung table nila nasa bandang kaliwa, katabi lang namin at daan lang ang pagitan. Napansin kong nag-aaway sila. Nagtatalo sa hindi ko maintindihan na dahilan. Basta ang naririnig ko lang, "Bahala ka dyan. Bakit kasi pinapunta mo pa ako dito? Uuwi na lang ako. Dami-dami pang tao, hirap sumakay." Boses yun ng isang lalaki na kahit mukhang galit na mahinahon pa rin ang pananalita. Inangat ko ang ulo ko at pasimple ko silang nilingon. Yung babae naman, halatang naiinis at galit na rin siya, pero mapapansin mong nagpipigil sila kasi marami ang makakarinig at nakakakita. Pero bilang tsismosa, inabangan ko pa ang mga susunod na mangyayari. Sa isip-isip ko, ano ba naman tong dalawang to? Nag-aaway sa harap ng pagkain ni hindi pa nga nila nagagalaw. Pwede namang kumain muna tsaka sila mag-usap kasi baka gutom lang silang dalawa. Hanggang sa pabulong-bulong na lang sila na parang bang maghihiwalay na. Hala? Pero wala naman akong pakialam sa kanila. Ang alam ko lang, gutom na ako at gusto ko nang kumain. Nang biglang nag-walk out yung lalaki. Wow! Ngayon lang ako nakakita na lalaki ang nag-walk out at babae ang humabol. Pero Kiber, again, hindi naman ako kasali sa relasyon ninyo. Pakialam ko naman, pero after 3 minutes, may napansin ako.
At ito talaga yung naging concern ko. Nakita kong nakatiwangwang yung pagkain nila. Sayang naman, di ba? Ang daming hindi kumakain tapos may masasayang na pagkain dahil lang sa away. Although, nagdadalawang isip ako kaya sabi ko, pag ito wala pa rin kumuha, ipapa-take out ko to. Ibibigay ko na lang to sa mga bata dyan sa kanto. Sayang eh. Hanggang sa dumating na rin yung pagkain namin. Finally, makakakain na ako. Tamang-tama, gutom at pagod na talaga ako. Pero, hindi pa rin nililigpit ng crew yung table nila kasi busy yung mga tao doon. And besides, oo nga naman. Kung papansinin mo, wala pang bawas yung pagkain at mukhang may kakain pa. FYI. 2 petso na may kanin at isang a la carte na palabok na yung iniwan ng magjowa. Sabi ko, wala na to. Maglilimang minuto na, kukunin ko na lang kesa naman sa basurahan pa yung makinabang. Yung palabok, nilagay ko sa table namin kasi favorite ko yun eh. Tapos yung 2 petso, pina-take out ko. Promise, para talaga to sa mga batang kalye. At nung okay na, busog na ako, tulala, patinga-tinga. Biglang may pamilyar na mukha akong nakita. Ay, di ba si ate girl to? Asa na si kuya? Okay na kaya sila? Basta, labas ako sa away nila. Kaso, bigla akong naalala na, ay putik, bumalik to kasi hahanapin yung pagkain nila. Tama nga ako. Bumalik siya sa table nila, nagsi-cellphone at parang nakukonsume kasi wala na yung pagkain nila. Duh! Anong ine-expect mo? Pero, nakukonsensya ako kasi habang aburido siya, yung kasama ko, palihim na natatawa habang ine-enjoy yung palabok nila. Kaya para sa magjowang ito, sorry hindi ko naman intensyon na makialam sa inyong dalawa. Wala nahiya naman na akong ibigay yung take out na pagkain ninyo kasi baka isipin ninyo, intrimitida ako. Kung bakit tinake out ko. Malay ko bang magbabati kayo, di ba? Basta next time, kung mag-aaway kayo, please, wag sa harap ng pagkain. And again, hindi ko intensyon ang makisawsaw sa inyong relasyon. Nang hinayang lang talaga ako sa manok na lechon. Yes, it's me, Hana, ang baby girl ng Marikina.